Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabat ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay. Kami po ay sumasapit ng live. Ang petsa po natin January 8, 2022 sa ganap na alas 3 ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang paksa po na ating pag-uusapan ay may kinalaman sa social contract theory patungkol po doon sa beast na umahon mula sa abyss o kalaliman ayon sa Apokalipsis 11:7. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at ihimay-himayin. Makakasama ko po ang aking magiging technical sa katauhan ng aking may bahay, si Maiden Sarmiento, ganun din po ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. At kayo po ay patuloy ko pong wini-welcome at akin pong hiling sa inyo mga taga-subaybay na inyo pong i-share po ang video na ito at patuloy na ibahagi sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran, upang maintindihan po nila yung takbo ng ating kapanahunan sa ngayon. Ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Yun po yung ating kahilingan at siyempre paki-follow din po sa lahat na hindi pa naka-follow sa ating Reasons of Faith Facebook page. Yan po yung ating official Facebook page na pwede po kayong mag-forward ng inyo pong mga tanong na may kinalaman sa Biblia. Tuwing linggo po natin sinasagot yan. So yan po yung ating kahilingan na ilagay nyo po ang inyong mga tanong para may pila ng maayos at madali kong makita doon sa atin pong inbox ng Reasons of Faith Facebook page. Ganun din, yung ating YouTube channel, paki-subscribe po at i-hit nyo po ang notification bell para pag nag-upload po ako ng bago ay mano-notify po kayo. Yan po yung ating mga gawaing sinasagawa every Saturday at Sunday. Ito pong Facebook Live. Saturday, Sunday lamang po, alas 3 po ng hapon. Regular naman yan, maliban na ako po'y mag-announce kung may mga pangyayaring hindi inaasahan na hindi tayo matuloy, ina-announce ko naman po yan. So, sa mga information po, lagi, doon po kayo pumunta sa Facebook page ng ROF, no? Para makita nyo po yung mga announcement na ginagawa po natin doon. Okay? So, dako na po tayo sa pagtalakay sa atin hong tanong after po na makapagtalaga tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming banal, kami po'y nagpapasalamat na inyo pong niloob na kami po'y makapagprograma sa ikalawang Sabado sa unang buwan ng taong 2022. Dalangin namin na pangunahan kami, Ama, ng inyong banal na Espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing pagtalakay. Patuloy namin kayong maluwalhati at mabigyan ng katatagan ng pananampalataya, inspirasyon at pag-asa ang aming pong mga kapatid at mga kaibigang nanonood at sumusubaybay sa programa. Ipagpatawad din, Ama, ang anumang mga kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Dalangin din po namin, O Diyos, ang lahat ng merong sakit. Marami pong mga nagkakasakit sa panahong ito. Dalangin namin na sila inyong gawaran ng tulong, tulungan ng bawat isa na umasa sa inyo mula sa inyo ng kagalingan at patuloy na lakas ng loob at tibay ng pananampalataya ang kanilang maranasan sa kabila ng mga karamdamang kanilang nararanasan. Salamat ng marami, O Diyos, sa katiyakan na ang kagalingan ay ipagkakaloob na sa bawat isa. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ho. Diretso tayo sa atin pong inihandang paksain pong ito. Bagamat ng mga nakaraang programa natin, medyo matagal-tagal na rin, ito po ay tinalakay natin. Pero dahil nga po sa mga, kumbaga, kaganapan na nagaganap po sa atin mismong kasalukuyang panahon, yung sinasabi ho ng Bible prophecy ay talagang literally, na, kumbaga, nakikita natin na nag-unfold mismo sa ating paningin. So ito pong atin hong tema na may pamagat nga po, social contract theory.
So pakilagay nga at ilagay mo sa screen yan. Napakaganda ng image na ipinakita natin dyan. The social contract theory, the beast from the abyss of Revelation chapter 11 verse 7. Sa mga bago nating taga-subaybay, maaaring hindi nila masyadong narinig pa itong topic na ito. Pero sa iba ay meron na po silang idea. At dito ipapakita nating patuloy kung ito pong mga kaganapang nangyayari sa ating panahon ay hindi na dapat ikagulat lalo na ng mananampalataya ng Diyos. Sapagkat ito po'y katuparan nung sinabi na ng ating Panginoon, nung una pa man, para tayo ng mga dinatnan sa huling kapanahunan ay mahanda sa mga kaganapang ito. Ulitin ko yung binanggit kong salita, mahanda at hindi matakot. Kapag alam natin kung ano yung sinabi ng Diyos nung una pa man, dahil tayo po'y nag-aaral ng Bible prophecy, hindi natin ikakatakot yung nagaganap sa ating kapanahunan, kundi lalo nating ikatutuwa dahil yung pag-asa ng pagdating ng ating Panginoon ay talagang malapit na higit pa sa inaakala nating malapit. At kung tayo po ay hindi maging mapaghanda sa ating mga sarili, doon mangyayari yung tinatawag na takot, kawalang katiyakan. Pero kung tayo po ay nag-aaral lagi ng salita ng ating Diyos, nandyan yung comfort, nandyan yung katiyakan, nandyan ho yung aliw o pag-aliw ng banal na Espiritu ng Panginoon. So ito nga pong ating tema, ano ba itong social contract theory from the abyss o the beast from the abyss, ang hayop mula sa kalaliman. Ayon po sa sinasabi ni Juan sa Apokalipsis 11:7. Basahin na po natin yung talata. Ang sabi po rito ay ganito. At pagka natapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila at pagtatagumpayan sila at sila'y papatayin. Napansin niyo po ang sinabi sa verse 7 patungkol doon sa hayop or beast na umahon mula sa kalaliman or abyss. Sa Grego, yun po yung kalaliman ay naisaling kalaliman ay abusos. Sa Greek, sa English, abyss, no? So may binabanggit dito na pag natapos nila, may tinutukoy na nila. Pag natapos na nila yung kanilang testimony or patotoo, merong hayop na aahon mula sa kalaliman at babakahin. Sino? Yung nila na nagpapatotoo. Babakahin sila ng hayop na umahon mula sa abyss at magtatagumpay ang hayop sa kanila at papatayin sila. Ngayon, sino itong nila at sino itong hayop na umahon sa kalaliman? Alam natin sa Bible prophecy, ang hayop ay kumakatawan sa isang kaharian o isang bansa na pinaghaharian, siyempre ng hari o ng leader. Ituloy natin ang basa para makita natin ito. Yung nila na tinutukoy ay mababasa natin sa talatang 3. Ang sabi rito, at may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi, at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Verse 4, ang mga ito'y ang 2 punong ulibo at ang 2 kandelero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Yan, stop muna tayo dyan. Yung tinutukoy na nila doon sa verse 7 ay nakita natin sa verse 3, kumakatawan sa 2 saksi. 2 witnesses. Ang 2 saksing ito ay magpa-prophesy sa loob ng 1,260 days in Bible prophecy is equivalent to 1,260 years. No? At sila po ay nararamtan ng magagaspang na kayo. Symbol po yun na kumbaga sila ay nalulungkot dahil sa mga pangyayari. At tinutukoy din silang 2 punong ulibo at yung 2 kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Sino itong 2 saksi na pagdating sa verse 7, binakao ito, dinigma, kinalaban ng hayop na umahon
mula sa kalaliman at nagtagumpay sa dalawang saksi. No? Pinagtagumpayan sila at pinatay itong dalawang saksi. Ito pong dalawang saksing ito ay walang iba, kumakatawan po ito sa salita mismo ng Panginoon, yung Bible, the Old and the New Testament. Okay? Ito po yung tinutukoy na dalawang saksi. Ito pong salita ng Panginoon from the Old and New Testament, may kinalaman ito doon sa sinasabi rin, of course, ng Bible na hula regarding sa gagawin ng little horn sa loob ng 1,260 years. Yung little horn ng Daniel chapter 7 at yung leopard-like beast ng Revelation chapter 13, the first beast of Revelation chapter 13. So kumakatawan nga po ito sa Bible, itong dalawang saksi na nasa harapan ng atin pong Panginoon na sinugo sa lupa. Ngayon, puntahan natin yung verse 8, no? After na sinabi yung hayop na umahon sa kalaliman, nasabi sa verse 8, at ang kanilang mga bangkay, namely, nung Bible, Old and New Testament, ay nasa lansangan ng malaking bayan, na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. Pansinin niyo po ito, no? Maliwanag ho yung mga pangungusap ng Biblia at kinakailangan mayroong kinaangkupan. Akma dapat yung mga naging kaganapan sa kasaysayan para masabing ito nga yung Bible or Old and New Testament na binaka nung hayop na mula sa kalaliman at ang hayop na ito na umahon mula sa kalaliman ay tinatawag ding malaking bayan, the great city, na ayon sa spiritual application sa kanya dahil ayon sa espiritu, ayon sa spiritual application ng malaking bayan, the great city, na umahon mula sa kalaliman, tinatawag din siya na Sodoma at Ehipto. Ano-ano ang mga ibig sabihin nito? Pero noong babasahin sa Bible Commentary ng Seventh-day Adventist, Volume 7, page 803, nasabi po rito ganito, hence they identified the great city as France, which toward the close of 1260-year period manifested the characteristics symbolized by these expressions. Sodom is symbolic of moral degradation, Ezekiel 16:46-55. Such was the condition of France during the Revolution. Egypt, this country was known for its denial of the existence of the true God and for its defiance of the commands of God. Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice? I know not the Lord. Exodus 5:2. These attitudes were characteristic of the leaders of the revolution in France. Di na ho natin pinatagal. At dito iaangkop natin yung kasaysayan. Yung hayop na umahon mula sa kalaliman, pagkatapos, again, yung tandaan natin yung framing ng sequence ng Bible prophecy. Yung dalawang saksi, manghuhula sa loob ng 1,260 years at saka lilitaw o aahon yung hayop mula sa kalaliman. Kailan nga po nagsimula ang 1,260 years ng Bible prophecy? 538 AD. Na sa panahong yon, merong kaganapan or event na yung papacy, nung wala nang kumakalaban sa kanyang barbaric tribes, especially the Aryans, after mapabagsak ni Emperor Justinian, yung kingdoms ng Heruli, Vandals, Ostrogoths na three remaining barbaric kingdoms within Rome na nagpapahirap sa papacy. And then, noong 538 AD, nawasak nga ang pinakapangatlo, ang Ostrogoths. By that time, iniluklok, itinaas, at may proteksyon ng general ni Justinian, si General Belisarius, ang kasalukuyang pope noon na si Pope Vigilius, noong 538 AD, at itinanyag yung kanyang church and state power sa western part ng Rome. At natapos yon noong 1798 sa utos naman ng French leader na si Napoleon Bonaparte. Inutusan din niya yung kanyang general Louis Alexander Berthier na tanggalin ang kasalukuyang pope noon na si Pope Pius VI noong 1798 at doon nasugatan siya ng sugat na ikamamatay. Yan yung nakapaloob sa sequence ng 1260 years. And then, eto na nga, sa panahon ng papalubog, itong little horn o Antichrist ng Bible
Dito naman, lumitaw yung hayop na umaahon mula sa kalaliman. Lumitaw siya sa kapanahunang yan. At siya'y may katangian ika na Sodom. Ang Sodom, dito sa talatang ating nabasa, ay simbolo, kaya nga spirit, ayon sa espiritu. Yung spiritual application ng great city, nito pong beast na umahon sa kalaliman, which is France, yung tinatawag na moral degradation. Pagbaba ng moralidad. Bakit ho? Anong nangyari sa kanya? Ito yung kondisyon kasi ng France sa kapanahunan ng revolution. Magbasa ho kayo ng kasaysayan, mababasa nyo yung tinatawag na French Revolution sa pasimula ng 1790s. Napansin nyo po yon? Sa kapanahunan na papalubog yung first beast ng Revelation 13 or little horn ng Daniel chapter 7. Dito na ngayon lumitaw o umahon mula sa kalaliman ang France at meron siyang, especially during the French Revolution, yung kanyang condition ay moral degradation. Babasahin ko pa maya-maya. At ang Ehipto ay kumakatawan din sa spiritual application ng France na ito pong bansang ito ay kilala sa pagtanggi, denial sa pag-iral ng Diyos. Bakit? Ito po kasi sa kapanahunang ito, dito po lalong naging tanyag ang grupo ng mga taong hindi naniniwalang merong umiiral na Diyos. Yan po yung mga atheist or atheism. Dito po nag-ugat sa lugar po ng France na kinakatawanan ng hayop na umaahon mula sa kalaliman. Dinidefy nila na merong umiiral na Diyos katulad ika ni Farao na mababasa sa Exodus 5:2 na nung kinakausap siya ni Moses na palayain na yung bayan ng Diyos, palayain yung bayan ni Yahweh, ang sagot ni Farao, hindi ko kilala ang sinasabi mong Yahweh. Hindi ko siya kilala. Dinideny, dinidefy, nilalabanan. So ito din po ang karakteristik ng France during the French Revolution. Tingnan natin ho ito. Itong mga larawan. Next. Ito yung simbolo. No? Stop muna tayo dyan. Yung babaeng may dala-dalang watawat ay simbolo, especially during the time of the Age of Enlightenment na kumakatawan nga sa French Revolution noong 1790s. At ito yung pag-iral ng tinatawag na Goddess of Reason. Yung kanilang dinodiyos ay walang iba kundi yung kanilang isipan. Reason ng tao ang dinodiyos. Ito po yung the age o kapanahunan ng Enlightenment sa naganap sa French Revolution. Dito napakatindi yung paglaban sa anumang relihiyon, especially Christianity, sa lugar ng France. Literally, dinigma ng France ang salita ng Diyos. Pakita pa natin yung ibang larawan. Ayan ho. Ito yung revolution na naganap noon. Sunod-sunod mo lang yung pagpugot sa ulo ng leader dyan na si Louis XVI. At ganun din sa pagpugot kay Antoinette. Dahil nagkaroon ng revolution ho dyan. At ang revolution yan naganap dahil sa panulat. No? Sa panulat ng babanggitin ko mamaya na may kinalaman sa topic natin. Doon sa kanyang panulat, lumitaw yung philosophy na nagbigay ng isipan sa mga taong magkaroon ng paglaya mula sa kanilang leader. Dito po sa lugar na ito, nagsimula yung tinatawag nating pag-iral ng sinasabi nilang quote-unquote democracy. Pag sinabing democracy, power of the people yan. Dito po sa lugar na ito, during the Age of Enlightenment sa France. Ngayon ito, tingnan natin. Sa verse 9 ng Apokalipsis 11, ang sinasabi ganito, at ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at ang mga angkan at ang mga wika at ang mga bansa ay nanunood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing. Verse 11, at pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila'y nangagsitindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. Yun pong 2 saksi na pinatay ng hayop na umahon mula sa kalaliman sa loob ng 3 at kalahating araw. 3 araw at kalahati. Sa Bible prophecy again, ang isang araw ay kumakatawan sa isang taon. Therefore, 3.5 years. Nagtagumpay ang hayop, pinatay sila, pinatigil sila, diyan sa lugar na yan, kaya nga nagkaroon ng tinatawag na the heights of atheism, at ang pag-iral na ang dinodiyos ng tao diyan, reason, the goddess of reason, the age of enlightenment.
Yan po yung naganap na kasaysayan sa France. At ito nga Bible, o ang salita ng Diyos, literally, pinatigil yan sa France sa loob ng 3 taon at kalahati. Yes, literally. Babasahin ko po sa inyo. Tingnan niyo ha. Dito sa volume 7, page 303 ng SDA Bible Commentary. Seventh-day Adventists who generally understand the beast of verse 7 to represent the first French Republic, 1792 to 1804, especially in terms of its anti-religious bias, find this prophecy fulfilled during that brief period in French revolutionary history when atheism was at its height. This period may be reckoned from November 10, 1793, when a decree issued in Paris abolished religion, to June 17, 1797, when it is held the French government removed restrictions against the practice of religion. So nakita niyo po yung akma o eksaktong kaganapan na naganap mismo sa France. Sa panahon nga ng French Revolution, sa mga taong binabanggit ho dyan, sa kasaysayan ng French Revolutionary, na kung saan yung atheism ay talagang nangingibabaw, no? Yung atheism o grupo ito po, at paniniwala ho ito ng mga taong walang umiiral na Diyos. Diyan po sa France nangyari yan. Kaya nga diyan yung dinodiyos ang isipan, the goddess of reason. Reason ang nangingibabaw para sa kanila. Kaya nga yung Bible at ang relihiyon diyan sa lugar ng France ipinatigil sa kanilang pagsasabatas ng bansa mismo ng France. Pinatigil noong November 10, 1793. No? At anong naganap? Noong June 17, 1797, inalis yung restriction laban sa pagsasagawa ng relihiyon o pananampalataya. Meaning to say, noong June 17, 1797 lang, inalis yung pagbabawal sa relihiyon at pagsasagawa ng kanilang paniniwala. Yun lang sa panahong yun. So, kung isusoma total mo ito from 1793, from November up to June 1797, it is 3.5 years. Eksaktong sinabi ng Biblia na yung 2 saksi ay pinatay sa lugar na yan. Pero, ayon sa talata ng Biblia, yung buhay na mula sa Diyos, ibinigay sa kanila. So naganap yon noong 1797. Hindi naman totaling napatigilo talaga ang Bible. So eksakto yung kaangkupan na yung hayop na umahon mula sa kalaliman ng Apokalipsis 11:7 ay kumakatawan sa bansang France. Dahil sa kapanahunan ng 1790s, dyan naman sa kapanahunan yan, palubog ang first beast ng Revelation 13 or little horn ng Daniel chapter 7. Diyan din sa kapanahunan yan, yung paglitaw ng hayop na umahon mula sa kalaliman. At meron silang kinaangkupan, pinatay nila yung 2 saksi. Doon nakilala ang France. Sa pagtigil sa Christianity at sa anumang relihiyon, dahil ang umiiral, goddess of reason. It is because, saan nanggaling yung ganung philosophy? Sa mga panulat ng mga kinikilala nilang philosopher sa lugar mismo na yan ng France. Huwag ko kayo ma-confuse naman doon sa second beast ng Revelation 13 na kumakatawan sa makapangyarihang o pinakamakapangyarihang bansa sa huling panahon, none other than the United States of America. Iba naman ang kinaangkupan nun. Eksakto naman yung sinasabi sa Revelation 13 from verse 11. Whereas dito sa Revelation 11 verse 7, ito'y angkop na kumakatawan din sa ginawa ng France, na dyan nga po nang ibabaw yung atheism. No? Diyan ang ibabaw ang atheism. Huwag niyo pong bibitawan yung mga binibitawan nating pangungusap na yon. Dahil ito po'y umangkop sangayon sa kasaysayan. At kahit I challenge you to read history, especially sa nangyari doon sa France, yung French Revolution, yung mga pinagsasabi ko sa inyo, sinortcut na lang ho natin. Pero ang punto doon, para maipakita sa inyong perspective, na gusto nating dalhin sa pag-aaral na ito, regarding sa social contract theory. At konektado natin yung beast from the abyss. Anong kinalaman nito ngayon sa ating kapanahunan, yung naganap noon sa France during French Revolution? No? Ito ngayon na binanggit ko kanina na hindi ako natuloy doon kila Brother Ralph, no?
Dahil nga po doon sa kinakailangan na kumbaga makatiyak tayo. Kumbaga, alamin muna natin yung sitwasyon sa ating panahon, pero hindi naman nakapagtataka yan. Hindi naman ako nagugulat sa mga kaganapan na naganap ngayon, lalo na yung kahapon. Ito, babasahin ko lang po yung ilang bahagi doon. No? Next, Mami, pakilagay sa screen. Sa ngayon dito sa The Guardian, ito yung kanilang headings, kahapon ho ito, Philippines Duterte orders arrest of unvaccinated people who violate stay-at-home orders. Yan. Yan ho yung kahapon na kaganapan. No? Ngayon, ang nilalaman nito, babasahin ko po and then i-connect natin yung mga ibang pangyayari. No? Ang sabi niya ho rito, because it's a national emergency, dahil nga po sa talagang pag-boom daw nung cases ng mga merong sakit mula doon sa mga variant ng pandemic na COVID. No? Because it's a national emergency, it is my position that we can restrain. Take note yung ginamit ng ating Pangulo, restrain. Restrain people who have not got their shots. Duterte said in a pre-recorded message on Thursday, I am now giving orders to the village chiefs to look for those persons who are not vaccinated and just request them or order them, if you may, to stay put. And if he refuses and goes out of the house and goes around in the community or maybe everywhere, he can be restrained. No? If he refuses, then the official is empowered to arrest the recalcitrant persons. Dagdag pa niya. So, yan po yung inilabas na kumbaga mandate mula sa kanya. At sinasabi niya, ito'y kanyang posisyon. Yes, of course, posisyon niya ho yun dahil wala naman sa batas yan. Okay? Kaya malinaw yung sinasabi niya. Alam niya, abogado siya eh. So, ito nga po, dahil sinasabi lang niya, mayroon kasing national emergency. So, kinakailangan, yung mga hindi nagpabakuna, ay kumbaga kausapin ito ng mga village chiefs. Ito na yung sa barangay, trabaho ng mga barangay officials. At kung tinanggihan niya yung pakiusap ng mga barangay officials, pwede siyang arestuhin. Yun ang sabi niya. Tuloy pa natin, ha? Sabi pa rito, dagdag natin, ito mas malaki. If you don't get a job, ito na yung sa pinakahuli, ha, yung binabasa ko. If you don't get a job, you put everybody in jeopardy, he said. Dali lang, gumagalo yung camera. Galloping in our community, in our country, and in the world. Yan. Sa madaling salita, ang sinasabi ho rito ng atin hong Pangulo na dahil sa paglobo nitong mapanganib na variants ng COVID, yung tinatawag nilang Omicron at iba pa, no? Yung mga hindi bakunado, manatili lang sa loob ng kanilang bahay, huwag kayong lumabas. No? Once na pinakausapan na kayo ng mga barangay official at makulit kayo, labas pa rin kayo ng labas, pwede na kayong iparesto. Yan o ang maliwanag na sinasabi niya. No? Kaya ang ginamit yung salita ay restrain, pigilin na makalabas. No? Ngayon ito, dito sa huling bahagi, na kung hindi ka magpabakuna, if you don't get a job, kung hindi ka magpabakuna, inilalagay mo ang buhay ng iba sa alin daw? Sa kapanganiban. Yun ho yung sinasabi niyang in jeopardy. Yun ho ang ibig sabihin nun. Inilalagay mo yung buhay na magiging mapanganib sa iba dahil ikaw hindi ka bakunado. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, hindi ho ako masyadong magfo-focus sa mga, kumbaga, usapang batas doon. Dahil di naman tayo abogado, pero binabasa lang ho natin yung mga punto na sinasabi nila. Pero tayo po, awa ng Diyos, marunong naman tayong, kumbaga, nakakaintindi naman tayo kahit konti lang naman. Nakaka-analyze tayo ng sitwasyon. So doon tayo mag-focus doon sa isang punto na ilalagay mo sa panganib yung buhay ng iba kung lalabas ka kasi hindi ka bakunado. Ito ho, sa palagay niyo ho ba bago yung sinasabi niyang ito? Alam niyo ho, ito po ay patakaran na ngayon ng buong mundo. This is worldwide scenario. Ito pong sinasabi ng ating Pangulo.
At gusto ko pong ipapansin sa inyo na isa lang ho ang script nila. Kumbaga sa pelikula, yung mga artista dyan, bida o kontrabida, isa lang yung script na binabasa nila. At ipapapansin ko po sa inyo, kaninong script nang galing ang lahat ng ito. Yun ho yun. Para maintindihan natin, especially in connection with our topic, the social contract theory. No? Eto ngayon. Tuloy natin yung script na sinasabi natin. Babasahin kong muli, ito pong The Jesuit Review, America, noong December 29, 2020. Ito po ay Jesuit Magazine. At babasahin ko po mamaya yung gampanin po ng mga Jesuits. Huwag mo muna magtaas ang kilay nung marami sa atin dyan na ang totoo ho, hindi ho naman talaga nag-aaral ng Bible prophecy. At ang kanilang pinapakinggan lang ay yung kwento-kwento no walang katunayan ng kung sino-sino pa. Ito ho, mga nakatala ho ito sa kasaysayan. Anyway, babasahin ko muna yung pasimuno ng script, no? New Vatican document, refusing to get vaccinated can seriously jeopardize public health. Kita niyo? Yung mga tatanggi ayon sa Vatican, yung mga tatanggi na magpabakuna, malalagay mo sa panganib yung buhay ng publiko kasi hindi ka bakunado. So, napansin nyo po, eto, sabi nga natin, maliit lang naman ang nalalaman natin sa pag-a-analyze ng mga bagay. Pero, ang napapansin natin, isa nga yung script na ginagamit nila. Tingnan nyo kung merong naiibang script sa mga world leaders. Pare-pareho lang yan. Manudo kayo kung manunood kayo ng ano-ano mang mga nasa mainstream media, lalo na international media, iisa ho ang script ng mga yan. Iisa ang sinasabi. Ha? At ang sabi nga ho rito, malalagay mo sa panganib ang buhay ng iyong kapwa kung hindi ka bakunado. Ha? The document highlights the critical role of vaccines to defeat the pandemic, not just for individual personal health, but to protect the health of all. The Vatican said in a statement accompanying the document December 29. So, hindi lang yung individual, personal na kalusugan mo ang dapat maprotektahan, kundi para sa lahat. So, ang direksyon pong ito, tandaan nyo lagi yung salitang para sa lahat. No? Kumbaga sa ibang salita, common. No? Common. Para sa lahat. Hindi lang ikaw na nag-iisa. Yan. Kaya nga sabi pa rito, babasahin ko lang kung masusundan nyo, maliliit kasi ito Due to the close interdependence between personal and public health, the Commission and the Pontifical Academy warned that refusing to take vaccine may also constitute a risk of others. So, ganun pa rin sinasabi. Magiging malalagay mo sa kapanganiban ng buhay ng iba. Given the absence of an alternative vaccine that is not either developed from or tested on the results of a voluntary abortion, the document emphasized that the vaccines currently available are morally acceptable and that moral objections one may use to refuse vaccination are non-binding. So kung meron tumatanggi dyan sa available na kapamaranan hindi ka tanggap-tanggap yan. Non-binding. So kasi ang ano natin dito, usapin para sa kapakanan ng lahat. Tandaan nyo yan, yung mga pangungusap na yan. Kaya nga, itong tinatapik natin ito ay para maintindihan nyo po na yung mga nagaganap ngayon sa buong mundo, hindi po ito bago. Ito po ay matagal nang sinabi noon pa at ito po yung mga planong ginagawa ng mga taong gustong kontrolin ang sanglibutan. The totalitarian control. Nakalagay naman yan sa Revelation chapter 13. Di ba maliwanag ho doon? And all the world marveled after the beast. And they worship the beast. So dito meron tinatawag na manipulative processes. At dito binibigyan na tayo ng example, kaya binabanggit natin, nangyayari mismo sa ating kapanahunan. Ngayon, tuloy ko lang ho. Some Americans, again, sa Jesuit Review magazine, some Americans are skeptical about taking a COVID vaccine. Could religious leaders convince them? Ayan. Ito ay nung 2020 pa kasi, December 4. So sinasabi dito ng Jesuit Review, yung iba daw ikang mga Americans, isama na po natin yung ibang lahi, kasama ng mga Pilipino.
skeptical, ayaw nilang magpabakuna. Kaya hinihilingan nila yung mga leader ng bawat relihiyon na kumbinsihin ninyo ang inyong mga miyembro. Kaya mga kapatid, huwag ko kayo magtaka kung bakit kinukumbinsiho kayo. Kung bakit kinukumbinsiho tayo. Tandaan ninyo, ulitin ko lang, may isang script na sinusundan lang ho ng mga taong kabilang doon sa grupo ng mga taong gustong kumontrol ng sanglibutan, the totalitarian control according to the book of Revelation chapter 13. So wag ko kayo magtaka. At dito wala naman tayong kumbaga tinutukoy na tao sa iba't ibang grupo ng relihiyon. Pero makikilala nyo sila sa pamamagitan ng script na kanilang sinusundan. No? Doon lang ako nakafocus sa script na kanilang sinusundan. At bakit sinusundan nila yung script? Script para sa kapakanan ng lahat. For all. Kung nag-iisa ka lang, hindi pwede yan. Kung nasa minority ka lang, hindi pwede yan. Ito para maintindihan nyo mga kapatid na yung mga nagaganap ngayon. Bahagi na ng sinasabi ng Panginoon na magaganap sa sanglibutan. Meaning to say, nasa dulo na tayo ng kapanahunan. At magiging mabilis na lang ang magiging kaganapan sa huling panahong ito. Kinakailangan lang mabuksan yung ating mga mata sa nagaganap. No? Again, next, ito yung matagal ko nang binasa. Ang sabi, again, dito ni Pope Francis noong December 25, 2020 pa ho ito, ha? Kumbaga nire-review natin in connection with our topic na social contract theory. No? The Vatican earlier this month said the use of coronavirus vaccines is morally acceptable. Sabi ni Pope Francis. Ha? I ask everyone, hinihilingan niya, government leaders, businesses, international organizations, to foster cooperation and not competition, and to seek a solution for everyone. Vaccines for all, especially for the most vulnerable and needy of all regions of the planet. So, siyempre sabi ni Pope Francis, kaya sinunod niyan ng lahat ng kanyang pinapakiusapan. Ha? Mga world leaders, business leaders, international organizations, siyempre kasama na dyan yung mga iba't ibang relihiyon sa mundo. At kasama yung mga leader ng iba't ibang relihiyon, lalo na sa Christian denomination, na iba't ibang sekta ng pananampalataya, na kanila din pong kinukumbinsi yung kanilang mga miyembro na gawin yung jobs para sa proteksyon ng pangkalahatan. At ang madalas sabihin, safe kasi yan. Gusto ko kung ipapansin sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. No? Halimbawa, ako na lang, no? Ako yung isang negosyante na meron ako mga produkto na iaalok po sa inyo. This is just for the sake of illustration. Halimbawa, si Brother Melvin ay may isang produkto na iniinom o kinakain na ikaw ay gaganda ho dyan. Ikaw ay kikinis, ikaw ay puputi, ikaw ay tatalino sa mga produktong binibenta ko sa iyo. Pero sasabihin ko, kung merong masamang nangyari sa inyo, wala akong pananagutan dyan, ha? Yan. Sinikumbinsi ko kayo na maganda yung produkto ko, ng produkto ko ay ma-achieve yung ina-advertise ko, gaganda kayo, lulusog kayo, pero sasabihin ko at the end, pero kung may masamang mangyari sa inyo, wala akong pananagutan dyan. Kayo ho, mga kapatid, mga kaibigan, syempre, binigyan tayo ng Diyos ng isipan, bibilhin nyo ba yung produktong inaalok ko sa inyo? Yan ho ang literal na nagaganap sa mundo ngayon. Sa kabila na sinasabi na okay yan, pero wala kaming pananagutan pag may masamang nangyari sa inyo. Kaya ko binigyan ng ibang pansin, particular sa isang produkto na binibenta mo, you should just put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is. Kung ano yung sinasabi mong okay yan, maganda yan, dapat may pananagutan ka dyan, pero bakit wala kayong pananagutan? Naintindihan nyo mga kapatid? Ngayon, eto ho. Tuloy ko po lang basa sa inyo, ha? Eto, pasok tayo sa social contract theory. Bakit ganyan ang nangyayari? At yung apektado dito, yung mga minority na nagde-decide lamang ng alam nilang tama para sa kanila. Anyway, it is a choice.
Ito pong nagaganap ngayon. Pero ang nangyayari ngayon, meron ng espiritong antikristo na nagko-coerce o namimilit sa mga tao. Sa makatuwid, sa kapanahonang ito, nandito na yung tinatawag na pag-set up ng entablado patungo doon sa pinaka-final na event before the pouring out of the 7 last plagues and the second coming of our Lord Jesus Christ. Ngayon na sinisimulan ho. Ngayon dito sa social contract theory, puntahan ho natin ito para maintindihan ho natin bakit for all, bakit para sa kapakanan ng lahat. Yan ang ating naririnig madalas, worldwide. That is the script of world leaders and even religious leaders. Sabi dito, sa social contract theory, paki-flash mami, in moral and political philosophy, the social contract is a theory or model that originated during the age of enlightenment and usually concerns the legitimacy of the authority of the state over the individual. Wow! Sakto! Ito pong pinag-uusapan natin na hayop na umahon mula sa kalaliman, sa abyss. May kinalaman po ang philosophy na nagaganap mula pa noong 18th century or 1790s during the French Revolution until now, we are in the 21st century right now. Ito palang social contract theory ay modelo na nagsimula doon sa kapanahunan ng French Revolution or the Age of Enlightenment. O yung pagsamba sa Goddess of Reason. Na ang concern pala ng social contract na ito ay ang pagiging lehitimo ng otoridad ng gobyerno sa isang individual. Kaya hindi nakapagtataka, nag-aangking Diyos yung mga gobyerno ngayon eh. Samantalang ang Diyos, binibigyan niya ng pagpili yung kanyang mga nilalang. Ang Diyos ang lumalang sa ating lahat, pero ang Diyos na makapangyarihang ito, nagbibigay ng choice, pero pinapakita ng Diyos na ito yung bawat consequences doon sa mga choices na iyong gagawin. Pero yung mga gobyerno sa lupa, higit pa ang kanilang pag-uugali at paghahari-harian kumpara sa hari ng mga hari. Dahil ang gobyerno sa lupa, sa pamamagitan pala ng social contract theory, ito po yung legitimacy nila na mayroon silang otoridad sa bawat tao. Kaya huwag ko kayo magtaka bakit nagiging Diyos, kumbaga nag-a-act na Diyos. Kumikilos na tulad sa Diyos na bawal na mayroong kang pipiliin. Kita nyo? Kaya gusto nilang pilitin tayo sa isang bagay na ayaw nating gawin. Choice nga ho ito eh. Pero bakit ganito? Kaysa naman mapahamak yung iba. O, kita nyo? Malalagay mo sa panganib yung buhay ng iba. Yung sitwasyon ngayon, gaya na sabi ko, sa maliit nating pag-aanalisa, nakikita ko lahat ng dinadapuan muli ng ganong sakit, yung mga taong naturukan na. Liyo ba? Tingnan nyo yung mga record, yung honest record, na siyempre, nakikita naman natin yung mga honest na record. Karamihan, nang mayroong tinatablan uli ng sakit ngayon, ay mga naturukan na. Ibig sabihin, nakakuha na ng bakuna. Sila pa rin ang tinatamaan. Pero siyempre, hindi nila tatanggapin yan. But the point is, may kanya-kanya tayong choice. Pero irespeto natin yung choice. Hindi yung pag-iinitan natin, yung mga taong ayaw sa gusto nyo. Di ba? Tuloy pa natin ha. Ito ay bahagi ng social contract itong mga nagaganap na ito eh. Yan yung mga sources ko ho. Nakikita naman ninyo sa baba. Social contract arguments typically posit that individuals have consented, either explicitly or tacitly, to surrender some of their freedoms and submit to the authority of the ruler or to the decision of a majority in exchange for protection of their remaining rights or maintenance of the social order. Ang argument pala ng social contract na ito po ay nagpapakita ng isang assumption, ng isang presumption na yung bawat individual isinuko na nila, either hayagan or hindi hayagan, isinuko na nila ang kanilang kalayaan
at magpasakop sa otoridad o sa namumuno para sa isang desisyon para sa majority. Ayan ho yun. Maintindihan natin mga kaibigan, mga kapatid, whether you like it or not, kung ikaw ay nakapaloob lang sa isang minority para sa isang desisyon na pinagpapasyahan o pinagsasama-samahan ng higit na nakakarami, lumalabas dito dapat isuko mo yung iyong karapatang yan na piliin yung gusto mong piliin kasi hindi yan yung tinatahak na landas ng majority. Nakuha niyo mga kapatid, mga kaibigan? Yan po ang pinapalutang sa social contract theory na yan ay nagsimula pa, ayon din sa binasa natin kanina, sa the Age of Enlightenment or sa naganap na French Revolution. Kaya bumagsak ho ang gobyerno noon sa France dahil ho sa ganitong philosophy na isinulong at babasahin ko kung sino po yung nagpasimuno niyan at sumikat dyan sa France. At yan ay tinatanggap na philosophy ng buong mundo na binabanggit natin kanina, democracy, or meaning, yung kapangyarihan ay nasa tao. Ayan, tuloy pa natin ha. The question of the relation between natural and legal rights, therefore, is often an aspect of social contract theory. The term takes its name from the social contract, a 1762 book by Jean-Jacques Rousseau that discussed this concept. Ayan o. Kanino nagpasimula ang isipan na ito at mas tinanggap yung kanyang theory? Kay Jean-Jacques Rousseau. Ito po yung social contract theory. Anyway, marami ho ang naging author ng social contract theory. Iba't ibang tao ho yan. Pero mas higit na refined at mas tinanggap yung theory ni Jean-Jacques Rousseau doon sa kanyang 1762 book. At again, pagdating ng 1790s, yun yung application kung paano pinabagsak at ginawa ng iba't ibang senaryo yung mga leader noon ng France na pinakita ko po sa inyo na pinugutan ng ulo, lalaki at babae. Inudyo kanila yung tao na yung kanilang leader ng kapanahunang yun masama. At ginutom nila yung tao. Kaya yung galit ng tao ay napunta talaga sa leader. At doon nangyari yung revolution na iyon. At doon nangyari na wala na yung relihiyon. Kaya may mga taong nag-iisip, ang relihiyon, pinagbumula ng kaguluhan lang yan. Yan. Kaya sila, ang dinudyos nila, isipan na lang. Doon po yun, mga kaibigan, mga kapatid, nagsimula during French Revolution. Ang ganung philosophy, it is because sa sumikat na libro na ito ni Jean-Jacques Rousseau, isang French, noong 1762. Yung natural at legal rights, yan yung social contract theory. Next. From this shared starting point, social contract theorists seek to demonstrate why rational individuals would voluntarily consent to give up their natural freedom to obtain the benefits of political order. Kita nyo? Hindi ho nawawala sa tono yung pinag-uusapan natin ngayon. Isa ho ang direksyon. Yung social contract theorist, ito po yung mga taong, yun nga, mga gumawa at nagpasulong ng theory na ito, ipinapakita ho nila kung bakit ang isang nag-iisip na individual ay kinakailangan voluntarily i-give up mo na, bitawan mo na yung natural freedom mo para maabot natin yung mabuting kaayusan ng lipunan na ating ginagalawan. Yan, pinaparaphrase ko na lang. So halimbawa ikaw, Juan de la Cruz, nag-iisip ka sa isang isinusulong ng buong mundo na isang gawain o panukala na sila naman ay nagkakaisang lahat, pero ikaw, Juan de la Cruz, na nag-iisip na hindi maganda para sa akin yan, ay hindi pwedeng mangyari yung gusto mo, Juan de la Cruz. Sumunod ka sa gusto nila para ma-obtain o mangyari yung tinatawag na political order. Kaya nga itong social contract theory, tinatawag din sa ibang salita, political contract theory. At syempre, yung mga abogado natin, alam nila yan, pinag-aaralan nila yan eh. Pero at tayo, binabasa natin yung pinag-aaralan na nila. Di ba? Oh, yan o ang sinasabi ho rito. Kahit sabihin, nag-iisip ka at para sa'yo hindi maganda yan, although hindi naman krimen yung pinag-uusapan dito. Kagaya nga ngayon, itong sitwasyon na ito, netong pandemic na ito, dito, in-apply nila ng lubusan yung social contract theory. Dahil ito po ang tinatanggap ng lahat para sa lahat.
anong karapatan mong nag-iisa ka lang? So yung individual, kumbaga yung rational individual, it's either pilitin ka or voluntarily consent to give up their natural freedom. Yung decision mo, yung pinili mong decision. Kaya kalayaan mo yun. Liberty of conscience yan, pero sa panahong ito niyuyurakan, it is because of this social contract theory or philosophy. Dito ngayon, nakikita natin na yung spirit of the Antichrist nangingibabaw. Dito nga, binabanggit natin na yung mga tao, inaangkinan nila sa kanilang sarili, hindi man directly, na sila yung dapat masunod. Kahit wala pa sa batas, orderan kanila sa isang bagay na hindi mo silang ayunan. Dahil ito po ang ginagamit nila, mga kapatid. Dahil po dito sa hayop na umahon mula sa kalaliman, and that is the great city, France, na siya rin nagbawal sa relihiyon noong 1793, lalo na sa Biblia. At doon sa puntong yon, pinatay nila yung dalawang saksi, ang salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ganun din. Hindi na ngayon pinapakinggan yung reason, hindi na ngayon pinapakinggan yung paniniwala mo na pinili, na protektado supposedly ng ating konstitusyon, the church and state separation, pero niwawalang galang at nilalapastangan, lalo na sa kapanahunang ito, na manipulate ang isipan ng tao, na magiging panganib ka nga kung hindi ka kumuha ng bakuna na yan. Magiging mapanganib ka sa lipunan na iyong ginagalawan. So stay put, sabi ng ating Pangulo. So gusto kong dalhin kayo sa ito ay isang guide, ito ay isang information yung dinadala natin sa inyo. Hayaan nating mamili yung bawat isa. Pero hindi nyo mapigilan ng ROF na ihayag kung ano yung dapat ninyong marinig. Kinakailangan ninyong marinig. Kung ano yung nagaganap ngayon. Next, Mami. Alternatively, Locke and Rocio, itong si Locke, ay isa din po ito sa theories ng social contract, pero yung kay Rocio nga ang higit na refine. Locke and Rocio argued that we gain civil rights in return for accepting the obligation to respect and defend the rights of others, giving up some freedoms to do so. Sa puntong ito, ito yung sinabi ng dalawa, si Locke at si Rocio, na makukuha lamang natin yung civil rights, mapapakinabangan natin yan, kung tatanggapin natin yung isang obligasyon. Alino yung tatanggapin natin? Ang isang obligasyon na irespeto at depensahan yung karapatan ng iba. At para madepensahan yung karapatan ng iba, i-give up mo yung iyong kalayaan. This is nga po, yung kabutihan ng higit na nakararami, yun ang isipin mo, and that is your obligation according to the social contract theory. Sa makatuwid, si Juan de la Cruz na hindi agree sa majority, dapat umagri ka kasi obligasyon mo yan sa lipunan na iyong ginagalawan. Di ba nasa lipunan ka? So, yung pinapaintindi ng social contract theory na ikaw, Juan de la Cruz, wala kang karapatan na hindi sumunod sa desisyon ng higit na nakararami. Obligasyon mo yan, Juan de la Cruz. Yan ang pinaparating sa social contract theory. Ipanalangin natin sa Diyos na maintindihan natin yung mga puntong pinaliliwanag nila ng social contract theory. Na tayo palang nakatira sa isang pinangangasiwa ng isang gobyerno, ang obligasyon natin ay makiayon sa gusto ng majority. Kaya wala silang pakialam kung sasagasaan yung karapatan mo. Kasi obligasyon mong sumunod sa kanila. Yun yung paunang binasa natin sa social contract theory, yung legitimacy ng gobyerno na meron siyang power over the individual. So nag-aangkin ng Diyos ito. Yan ho ang sitwasyon natin ngayon, mga kapatid. Yan ang sitwasyon ng Juan de la Cruz na nag-iisip. Huwag ko kayo magtaka, pero tandaan natin, ang Panginoon malapit nang humatol sa lahat. May isa ho tayong judge. At lahat po ng mga mapagpapaimbabaw, magsisinaho kayo ngayon pa lang. Dahil kayong mga mapagpaimbabaw, wala kayong ibang hantungan kundi ang impyerno ng apoy na inihanda ng Diyos sa demonyo lang sana. Ayon sa Matthew chapter 25. Para lang kay Satanas at sa kanyang mga anghel yung impyerno ng apoy. Pero kung nag-aangkin kayo katulad ng espiritu ng demonyong wala kayong pakialam sa karapatan ng mga tao dahil nag-aangkin kayo ang merong tinatawag na otoridad over the individuals, maghanda-handa na ho kayo.
Pero ang nais natin dito, magsisiho kayo sa inyong mga ginagawa na pamimilit sa mga tao na hindi naman krimen yung kanilang pagtanggi sa bagay na yan. Ayun, ito pa. Rossio believed that society was only legitimate when the sovereign general will were the sole legislators. He also stated that the individual must accept the total alienation to the whole community of its associate with all his rights. In short, Rossio meant that in order for the social contract to work, individuals must forfeit the rights to the whole, so that such conditions were equal for all. Napansin nyo kanina, binasa natin sa review, sa America Jesuit Review, mula sa Vatican, vaccines for all. Kasi nga, in common ang lahat. So dito sa social contract theory, yung bawat isa, individual, i-forfeit na nila yung karapatan nila para sa kabuuan. Para yung kondisyon ng equal for all ay mangyari. At yan yung obligation, ayon sa social contract theory, ng bawat individual. Nasa minority ka lang, Ika. Ba't ka ba tumututol sa nakararami? Para naman sa kapakatan ito ng higit na nakakarami. So, yung ganyang mga isipan at pananalita, bahagi ho kasi yan mga kaibigan, bahagi yan mga kapatid ng social contract theory na sinimulan doon sa bansa na umahon o sa hayop na umahon mula sa kalaliman ang France. Doon nagtagumpay yung mga nasa likod ng pagbagsak ng gobyerno noon ng France at pinairal ang Age of Enlightenment or the Goddess of Reason. Mayroong mga taong gustong kumontrol ng sanglibutan at pinapasimulan nila sa pamamagitan po ng philosophy. At kapag tayo ayaw nating gamitin yung ating God-given wisdom, yung ating isipan, gamitin natin ayon sa konsensya na binigay ng Diyos, kung ayaw natin gamitin yan, sasaklawan po yan ng mga taong gustong kontrolin ang inyong isipan, manipulation. Ganun ang nagaganap po ngayon. Ngayon, ito. Kaya nga, yun ang binanggit na kanina, pinakita na natin, panawagan ni Pope, vaccines for all, pinakiusapan din. Pwede ba yung mga leader ng relihiyon ay pakiusapan yung kanilang miyembro? So, masunurin ang lahat ng pananampalatayang leader. Kaya, inuudyukan kayo na sundin, gawin yung pagpabakuna, whether you like it or not. Yan. Di ba? Kaya yung iba na medyo, ito dinadala natin na information. No? Huwag tayong mapipikon dun sa pinag-uusapan natin dito. Wala tayong pinipersonal dito. Ang atin dito ay para ipakita yung sinasabi ng Bible prophecy at huwag tayong magulat sa nagaganap sa ating kapanahunan. Ha? Okay? Eto. The social contract can be reduced to the following terms. Sabi rito, each of us puts his person, dito kasi parang nakikita ko rito, no? Medyo nagtatalo-talo kayo dyan sa comment section. Huwag ko kayo magtalo-talo, ha? Minsan kasi malalakas yung loob natin na, kasi nagtatype lang tayo Pero ano kung kausap mo yung tao? Kaya nyo kaya? Huwag kayo magtalo-talo dyan. Kasi minsan, nagkakaroon ng tinatawag na yung paglalagay natin ng ating mga sinasabi. Minsan na may misinterpret yan Kasi nga, hindi mo kaharap yung kausap mo. Diyan nangyayari yung misinterpretation, diyan nangyayari yung samaan ng loob, diyan nangyayari yung pagtatalo-talo. Wag ho kayong bastang Kumbaga, kung meron kayong naisip na ibang bagay, pwedeng sarili ninyo kayo sa awayin yung mga nandyan. Ha? Pakiusap po yun sa inyo. Ha? Tuloy ko lang. The social contract can be reduced to the following terms. Each of us puts his person and all his power in common. See? In common. Under the supreme direction of the general will. And in a body, we receive its member as an indivisible part of the whole. So hindi nag-iiba yung mga binabasa natin dito, isa ang direksyon. Bawat isa daw sa atin na mga tao ay kinakailangan lahat ng ating kapangyarihan in common. Pagsama-samahin yan in common. Sa ilalim ng ika ng kataas-taasang direksyon ng higit na nakararami or general will. Kung ano yung kalooban ng higit na nakararami, doon natin ilagay yung ating kapangyarihan. Dahil tayo indivisible part of the whole.
Hindi dapat tayo nahihiwalay sa nakararami. Yun po ang sinasabi ho dyan, mga kapatid at mga kaibigan. So, isa ho ang tono ng social contract theory. Next. But he also maintained that the people often did not know their real will and that a proper society would not occur until a great leader, the legislator o mambabatas, aroused to change the values and customs of the people, likely through the strategic use of religion. Nakita nyo? Eto, sa usapin ng social contract theory na, dito dapat daw natin ilagay sa pangangasiwa ng, etong binabanggit niya, the legislator, na mabago yung values at customs ng mga tao at ano yung ginagamit para maisakatuparan yung philosophy ng social contract theory to control the world or totalitarian control. Anong ginagamit? Strategic use of religion. Di ba ngayon ganyan? Di ba nakikita natin ho talaga ngayon? At yung iba sa ating mga kasama, sana magising ho tayo sa ating malahimbing na pagkakatulog. Hindi ho na, wag ho tayo makipaglaro. Isa kang gamo-gamo na nakikipaglaro doon sa ilaw. Hindi ho dapat tayo, yung ating isang paa ay nandoon sa lugar ng kaaway. Yung pakikiisa ho sa nagaganap ho ngayon, na popular solution sa nangyayari sa buong mundo, yan po ay gawa ng kaaway. Kaya dito sa usaping ito, nagagamit at dito naamoy natin yung spirit of the Antichrist through coercion o pamimilit. Sinasampulan lang ho tayo sa masigit at pinaka-finale ng magaganap sa buong mundo, which is the enforcement of the mark of the beast. So dahil dito sa philosophy ng social contract theory, na naganap doon ang origin sa France, ito ho ang nagaganap ngayon kahit sa ating 21st century. At ang nagagamit, religion. Hindi naman tayo mga bulag para hindi natin makita. Religion ba, Brother Melvin, ang nagagamit? Bulago ba kayo? Hindi ba ninyo nakikita kung gaano kalakas ang relihiyong ito? The Antichrist of the Bible. Di ba? So yan ay ipapatupad. That's why, for all. Laging sinasabi yung gano'n, for all. For the sake of majority. Kapag hindi mo gawin yan, magiging panganib yung iyong community. Nakita nyo mga kapatid? So, sana wag tayo maging bulag. Sana yung mga na-manipulate ninyong isipan, ay magbigay kayo ng chance na pag-aralang muli. At yan ay true biblical perspective. Pag-aralan muli ayon sa sinabi ng Panginoon. Dahil at ang ating sanglibutan, wawasakin na ho ito ng Panginoon sa second coming ng Panginoong Jesucristo. Anong inaasahan yung para mapaingatan yung ating environment, iwawasakin na nga ng Panginoon dahil may mas magandang plano ang Panginoon. Kaysa plano ngayon, under the Laudato Si of Pope Francis, may mas planong maganda ang Panginoon sa ating planeta. Ba't hindi doon tayo makisama sa Panginoon? Pero syempre, it is because of this zeitgeist na nagaganap. Ano nga yung zeitgeist? Ito na po yung atmosphere ng sanglibutan, the spirit of the chief conspirator, none other than Satan. Kaya may nagaganap na conspiracy ho. Literally ho yan. O ipagkibit balikat, yan yung dinadown ngayon na conspiracy theory lang. Hindi ho. Babasahin ko sa writings ni Ellen White, no? Tingnan muna natin itong punto na sinasabi niya. Mami, pakilagay. So, The Great Controversy, page 234. Throughout Christendom, Protestantism was menaced by formidable foes. The first triumphs of the Reformation past, Rome summoned new forces, hoping to accomplish its destruction. At this time, the order of the Jesuits was created. Sinasabi ho rito sa aklat na ito, nagalit si Satanas sa aklat na ito, at during sa panahon na sinusulat ni Ginang White ang aklat na ito, ay muntik-muntika na siyang mapatay ni Satanas kung hindi na, siyempre, pumagit na ang ating Panginoon. Sinasabi niya rito na ang Protestantism ay sinasalot ng mga matitinding kalaban. Yung nakaraang pagtatagumpay ng Reformation, nakaraan na yon. At ang Roma Ika ay may bagong puwersang ginagamit. Ano yon? Ito pong itinatag na Jesuitism. The order of the Jesuit was created. Basahin pa natin, ha?
There was no crime too great for them to commit, no deception too base for them to practice, no disguise too difficult for them to assume. Vowed to perpetual poverty and humility, it was their studied aim to be devoted to the overthrow of Protestantism and the re-establishment of the papal supremacy. Ano ho pala yung layunin ng Jesuitism na itinatag noong 16th century? Wala ikang krimen na hindi nila kayang gawin. Walang pandaraya na hindi nila kayang isagawa. Walang pagpapanggap na mahirap para sa kanila. Dahil yung kanilang gagawin to secure wealth and power, of course, worldwide, para ibagsak ang Protestantism at maitatag muli ang supremacy ng kapapahan. Hindi ba natin nakikita ngayon yan, yung kaganapang yan? Lantarang nagsasalita ho sa mga social sites, especially the General of the Jesuits, kung ano yung ginagawa ng kasalukuyang Pope ngayon. It is yan yung pinag-usapan pa noon sa Vatican II Council. Gaya ng nakaraan nating paksa. So ito pong kanilang aim to overthrow Protestantism. Literally na overthrow ang Protestantism. Bagsak ho. Wala akong protestante ngayon. Ayon din kay sa namatay na isang great Anglican bishop na si Tony Palmer. Great para sa kanila siyempre. The protest is over. Anong ibig sabihin to overthrow Protestantism? Ayan na nga po na wala nang tatayuan ang nagsasabing protestante. Hindi na nila tatayuan ang Bible at makikiisa na lang sila sa common ground. Hindi sila gagamit ng mga prophecy na makasakit ng damdamin ng iba't ibang pananampalatayang relihiyon. Doon lang tayo sa common ground. Pag-usapan lang natin si Jesus, yung God at yung pag-ibig niya. Yan na overthrow ang Protestantism literally. At nasa minority na lang ngayon ang tumatayo at nangangaral regarding sa Antichrist ng Bible prophecy. Di ba? Bibihira na lang ho ngayon ang nagsasabi na ang Antichrist ng Bible ay iyan. Yung nagpapatupad ng para mapaayos ang kapakanan ng sanglibutan, gawin ninyo ito para ito sa lahat na part nga ng social contractuary. So ngayon nakikita natin na yung kanilang plano from the 16th century nangyayari ho within our eyes. Ito pa, next Ali. Etong Jesuits, when appearing as members of their order, they wore a garb of sanctity, visiting prisons and hospitals, ministering to the sick and the poor, professing to have renounced the world and bearing the sacred name of Jesus, who went about doing good. So nagdadamit sila ng damit ng kabanalan at ginagawa nila lahat ng kabutihan. Walang masama dyan, mabuti yung kanilang ginagawa. At ginagamit ang pangalan ni Jesus. Ito ho ay bahagi ng tinatawag na pagpapanggap ayon sa sinabi ni Ginang White. At para maibalik yung maitatag muli ang supremacy ng kapapahan, ito pa ang sabi ni Ginang White, under various disguises. Sa ilalim ng iba't ibang pagpapanggap, the Jesuits worked their way into offices of state, climbing up to be the counselors of kings and shaping the policy of nations. Eksakto ho. Nahubog na ho yung mga pulisiya ng bawat bansa. Katulad ng bansang Amerika sa Revelation chapter 13, yung kanyang pag-ahon ay katulad sa isang kordero, simbolo ni Kristo. Lamb. Maamo, makakristyanong bansa. Sa kanyang paglitaw ng bansang Amerika, gano'n naman talaga siya. Protektado niya ang karapatan ng bawat individual. Pero, sabi ng verse 11, at siya'y magsasalita. Can you imagine? The lamb or kordero, siya'y magsasalita na tulad sa dragon. Mangyayari sa kanya, bagamat sa kanyang pag-ahon, meron siyang larawan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang batas na nagbibigay ng kalayaan sa konsensya ng bawat individual, pero sa bandang huli, magsasalita siya tulad ng dragon. Ayan na, pag dragon, espiritu ng Antichrist, pamimilit, coercion, ganyan na ho ngayon ang bansang ito. Paano nangyari yan? It is because of these groups to shape the policy of nations.
Ngayon, sasabihin ng marami, wala, conspiracy theory. Nung sinabi ni Ginang White noong 19th century, ngayon mismo nakikita natin yung kaganapan, di ba? Because Satan is the great conspirator. Siya yung meron chief intelligence. Siya yung may dakilang karunungan. Para yung kanyang deception ay hindi makita ng mga nagsasabing mga lingkod ng Diyos. Kaya nakikibahagi na rin yung iba sa isipan, mga conspiracy theory lang yan. Sabi ho ng Spirit of Prophecy, merong literally nagaganap na conspiracy. How you shape the policy of nation. How that lamb speak as a dragon. Paano mangyayari yon? Minsan mas gusto lang natin piliin maging yung tinatawag ni Ginang White. Heaven has been amazed for the spiritual stupidity that is happening in the world. Mas pinili ng mga tao, namangha yung langit, grabe, mas pinili ng mga taong maging alin? Yun ang sinabi, stupidity, kahangalan. Mas pinili nila yung kalagayang yun. Bakit? Madali kasi. Madali yun eh. Kaya yung sinasabi noon pa, sa writings ng Great Controversy, literal nagaganap po ngayon. Yung tinatawag na overthrow of Protestantism, naganap ho literally ngayon. Wala na, isa-isa na ho sila eh. Isa ang direksyon na ho ng lahat. So nasaan ang protestante? Ang tawag ngayon sa kanila, apostate Protestantism. May protestante pa rin, pero alin? Tumalikod na sa gusto ng Panginoon. Kasi hindi na nila sasabihin kung ano yung turo ng Biblia. Hindi na nila sasabihin na yung sabat ng Biblia ay Sabado. Linggo talaga yan. Hindi na nila sasabihin na si Kristo lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi na nila sasabihin yon. Bakit? Ayaw nila manakit ang damdamin ng iba dahil paniniwala ng iba si Maria dinagdag na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Pero ang mga tunay na lingkod ng Diyos, sasabihin kung ano ang aral ng Biblia para naman maalarma ang mga tao at piliin nilang sundin yung gustong sabihin ng Diyos. Hindi kung ano yung gusto sabihin ng mga popular na samahan dito sa mundo. Dahil nga yan, sa social contract theory na nagaganap. And then, sabi pa ni Ginang White, eto na, kung bakit marami tulog. Satan is at work among God's people, even as he worked among the angels in the heavenly courts, and many are being ensnared. Si Satanas gumagawa sa bayan ng Diyos. Kung paanong gumawa si Satanas o Lucifer noon para maipahamak yung mga anghel ng Diyos sa langit. Di ba ho? 1/3 ang napasama sa pagkapahamak na daya ni Satanas mga anghel. Tayo pa kaya mga tao hindi niya kayang dayain. Mga mortal beings. Kaya nga, para hindi tayo madaya, anong example na nakikita natin sa Biblia? Ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sa pagharap sa kaaway, ang sinasabi lang ni Kristo, thus saith the Lord. Kung anong nakasulat sa Biblia, gusto mo maging safe, yun lang ang ating sundin. Yun ang tanging kaligtasan, maging masunurin sa Diyos. Niligtas na niya tayo ng biyaya. Ang pagiging masunurin, dapat produkto na lamang yan ng biyaya ng kaligtasang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Marami at iba't ibang kapamaraanan ang ginagawa ng kaaway. Now, sabi rito, next, just now is our time to work under the sanctifying influence of the Holy Spirit. We must give the message quickly, line upon line. Men will be forced to a decision, and it is our part that they are given an opportunity to understand the truth so that they may take their stand intelligently on the right side. Napansin niyo ito? Ngayon yung kapanahunan na gumawa tayo sa ilalim ng pangangasiwa ng banal na Espiritu. Dalhin natin ang mensahe ng Panginoon ng madalian, line upon line. Dahil ang mga tao ay darating sa punto na pupwersahin sa isang desisyon. At ang ating bahagi ay magbigay sa kanila ng pagkakataon na maunawaan nila yung katotohanan para magkaroon sila ng matalinong pagpapasya kung ano ang kanilang tatayuan. Yan ho yun. So, ang ginagawa ho ng ROF, nagbibigay tayo ng information. No? Nagbibigay tayo ng information ayon sa sinasabi ng Bible prophecy para ang tao na hindi alam kung ano yung nagaganap ngayon, mabigyan sila ng pagkakataon
na maunawaan kung ano yan totoo para sila naman magkaroon ng katalinuhan, magpasya kung ano ang tatayuan nila. Kaya yun ho yung ating ginagawa. Ayon nga kay apostol na si Pablo sa Galatia 4:16, ako ba'y nagiging kaaway ninyo dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan? Huwag nawang mangyari. Di ba? Hindi ho naman gulo yung gusto natin dito. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Peacemaker ho siya. At hindi ho ibig sabihin na manahimik ka na lang para walang gulo. O tama, nanahimik tayo para walang gulo sa ating kapwa-tao, pero ang gulo na nakaamba sa atin ay ang gulong dadalhin ng Diyos. Ang huling 7 salot, tatamaan tayo niyan, tiyak. O, mapayapa ka nga sa kapwa mo tao, pero ang Diyos, dadalan ka niya ng salot. Bakit? Naging piping aso. Sabi ng Bible yun ha. Sakit naman ni Brother Melvin magsalita. Hindi, Bible lang may sabi. Huwag tayong maging mga piping aso, yung asong hindi makatahol. 'Di ba? Ang idea lang naman 'yan, 'di ba? Ang aso man's best friend. Pag halimbawa gabi natutulog yung kanyang mga amo, pag mayroong mga stranger within their gates, itatahol ho 'yan para magbigay alarma sa kanilang mga amo na mayroon hindi magandang pangyayari o pagtatangka sa ating tahanan. Yun ho ang gawain ng mga bantay. Di ho ba? Para magbigay ng babala sa kanila. Pero kung kayo pipi lang, ay, sa palagay nyo, matutuwa ang Diyos. Tatahimik lang kayo sa isang sulok. Ano nga sabi sa Biblia, Ezekiel, sa aklat ni Ezekiel, chapter 33. Sinasabi ho doon na kapag nakikita mo yung mga kasalanan na nagagawa ng kapwa mo at wala kang ginagawang hakbang para paalalahanan o babalaan siya sa mali niyang ginagawa, mapapahamak siya, hindi ka nagbigay ng babala, sisingilin ng Diyos sa'yo yung kapahamakang nangyari sa tao. Yes! Huwag tayong mag-isip po dito na nasa neutral ground ka, hindi ka nagsasalita, okay ka na sa Diyos. Hindi, namumuhi ang Diyos dyan. Pero kung ginawa mo naman yung reverse, pinalalahanan mo yung tao, nagbigay ka ng warning para hindi siya mapahamak, pero nagtuloy-tuloy pa rin siya sa maling gawain, wala ka ng pananagutan kung mapahamak siya. Yun o ang gusto ng Diyos na gawin natin. Hindi ito yung panahon pagkikibit-balikat. Hindi ito yung panahon na puro lang bungangaan, away-away dyan sa kung saan platform. Pero ang totoo, hindi mo kasi ibinubuhay yung gusto ng Diyos. Yun lang ang totoo, bakit may gulo? Bakit may gulo sa isang samahan, maging sa isang pamilya? Kasi hindi mo binubuhay yung gusto ng Diyos. Yung isa, binubuhay niya yung gusto ng Diyos. Gusto niyang mamuhay sa salita ng Diyos. Ang strife o kaguluhan dumarating sa tahanan, dumarating sa bawat pamilya kung nilalabanan mo ang ebanghelyo ng Diyos. Doon nangyayari ho yung gulo. Pero sumusunod at mananatili sa ebanghelyo, ang Diyos ay gagamitin kanyang daluyan ng pagpapala. Ganun ho yun. So, yan po ang sinasabi ho rito. Itong atin ay pagbibigay lamang, ng kaalaman, impormasyon sa marami nating mga kaibigan at mga kapatid kung anong nagaganap po ngayon. Ito'y bahagi ng social contract theory. Isa pa, we as a people have not accomplished the work which God has committed to us. We are not ready for the issue to which the enforcement of the Sunday law will bring us. It is our duty, as we see the signs of approaching peril, to arouse to action. Let none sit in a calm expectation of the evil. Next, comforting ourselves with the belief that this work must go on because prophecy has foretold it, and that the Lord will shelter His people. We are not doing the will of God if we sit in quietude doing nothing to preserve liberty of conscience. Napansin niyo po yan? Katungkulan ika natin, ito'y pribilehiyo para po sa atin na binigay ng Diyos. Na kapag nakikita na natin yung mga tanda, papalapit na yung panganib, bumangon tayo at kumilos. Huwag tayong paupo-upo lang na dahil sabi, hindi, mangyayari naman yan ayon sa prophecy. Pero wala kang ginagawa. Hindi ka ikukubli ng Diyos sa panahon ng kabagabagan. Hindi dahil hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos kung mananahimik lamang tayo at walang ginagawa para mapanatili yung kalayaan ng konsensya. Kita nyo? Kaya tayo nagsasalita para may panatili yung kalayaan ng konsensya. Hindi ko tayo papasakop sa sino man na kinukuers o pinipilit yung karapatan natin.
na gawin yung pinili natin. Hindi naman tayo gumagawa ng krimen ho dito. Di ba? Pinapanatili na lamang natin kung ano yung espiritu na mula sa Diyos. Na ibigay sa bawat tao yung pagpapasya. Pero dahil nga sa social contractuary, iba ang direksyon yun. That is the spirit of the Antichrist. Through the leader, the dragon, which is Satan. Yun ang espiritu ng kaaway. Nag-a-acting as a God. Next, it is no time now to allow our minds to be engrossed with things of minor importance. While men are sleeping, Satan is actively arranging matters so that the Lord's people may not have mercy of justice. The Sunday movement is now making its way in darkness. Kaya nga itong nagaganap ngayon sa social contractuary, patungo sa pinaka-final, ano yon? Yung Sunday movement. Gumagawa ika sa dilim. Kaya yung iba, pinagtatawanan niyang issue ng Sunday law kasi nga, hindi nila makita. Bakit? Gumagawa sa dilim. Isa pa, the leaders are concealing the true issue, and many who unite in the movement do not themselves see whether the undercurrent is tending. Its professions are mild and apparently Christian, but when it shall speak, it will reveal the spirit of the dragon. Kita nyo? Yung mga leader ikay, tinatago nila yung totoong issue. At marami ang nakikiisa sa samahang yan. Hindi naman nila nakikita yung daloy sa ilalim, undercurrent. At yung pinapakita sa ibabaw, mild and parang Christian naman. Pero kapag nagsalita yan, mahayag yung espiritu ng dragon o ni Satanas. Paano sila magsalita? Namimilit. Ang obligasyon mo ika, ay gawin din yung ginagawa ng higit na nakararami para sila din naman ay maproteksyonan. Yan po yung manipulation na ginagawa nila sa mga tao ngayon. Kita nyo ho? Dahil nga doon sa likod ng Laudato Si, mismong binabasa naman doon yung sinasabi ni Pope na Sunday rest. Yan po yung tinutukoy niya sa madalas niyang pahayag, the universal Sunday rest. The universal rest. Kahit nga sa labor unions, meron ng consensus na tinatawag din nilang just transition. Subukan niyo ho mga kapatid dyan, magbasa-basa. Kaysa ho makipagtalo ho kayo sa ibang mga followers dito, nakikipagtalo ho kayo, magbasa na lang ho kayo ng prophecy. At tingnan nyo yung nagaganap sa kasaysayan. Tingnan nyo yung nangyayari sa international labor. Na sa international labor ngayon, literally, may magaganap na Sunday work-free day. Yung linggo gagawing wala ng trabaho. Ngayon ha, yung Middle East ho. Yung Middle East, ganyan ho. Dati, ang rest doon sa Middle East ay Friday, Saturday. Ngayon ho, Saturday, Sunday na. Kasi yung Sunday, kinonsider na rin ng Islam world na rest day dahil ang buong mundo ika, rest day yan. So, ibig sabihin, kung tayo'y bukas sa araw na yan, wala naman makikiharap sa ekonomiya pagdating sa ekonomiya kasi sarado na paglinggo. So, ang Islam world, pasok ho sa international labor, kasama ho sila dyan. Kaya nga ipinapatupad na sa Middle East yung Saturday, Sunday. Yan ho ang minessage ho sa atin ng mga nagtatrabaho nating mga kapatiran ho doon sa Middle East. Although hindi pa kasama sa ngayon ng Saudi, pero papunta na ho doon. Ayon din po sa aking kapatid na nakausap pong nagwo-work doon. Doon naman lahat ang papunta. At doon nga si international labor law, para ay mapangalagaan din yung kapakanan ng mga manggagawa. Kita nyo, sabi nga ni Ginang White, mild and apparently Christian. Pero ang nasa ilalim niyan, yung undercurrent niyan, making its headway to the Sunday law enforcement. Yan ho yun. Kaya nasa last day na ho tayo mga kapatid. Yung mga medyo skeptic pa dyan, magugulat na lang ho kayo at mapapabilang kayo sa sinasabi ng Bible ayon sa sulat ng apostol na si Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 3. Kapag sinabi ng mga tao sa sanglibutan, peace and safety, then sudden destruction will come upon them. Kapag naniniwala ho tayo, nagaganda pa ang sistema ng mundo natin, kapag nagkaisa ng mga tao, when they shall say peace, safety, or prosperity, then sudden destruction will come upon them.
1 Thessalonians 5:3. At yan din ang sinasabi ni Ginang White. Sa selected messages, they come suddenly and swiftly. At sa ibang sulat niya, with blinding force. At sa iba pang sulat niya, with overwhelming surprise. Sino ang nasusurpresa? Yung mga tao, maging mga kapatid na hindi naghahanda sa kaganapang ito at tinitingnan nila yung mga bagay na ito as if na wala pa, malayo pa ika. Yung mark of the beast, yung kaganapang ito, health issue lang yan. Sumunod na lang tayo sa gobyerno. Kita nyo? Alam niyo, sumusunod naman tayo sa gobyerno. Dapat ho. Pero pagdating sa isang bagay na wala namang kinalaman sa krimen at nagpasya yung bawat individual na pagpasyahan niya yung isang bagay dahil alam niya hindi mabuti sa kanya, bakit niyo pipilitin? It is because of the social contract jury. So, aking pong dalangin na naunawaan po ng ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid yung paksa dahil sa social contract jury, ipipuwersa talaga sa atin yung mga bagay na bagamat nagpasya tayo, hindi natin gusto, ipipuwersa ho talaga sa atin yan. At tandaan nyo, darating ang araw, hindi na nila pag-uusapan dito kung ano ang tama at mali. Ang dapat mangyari ay yung gusto ng majority dahil meron tayo ikang obligasyon na magpasakop sa gusto ng higit na nakakarami, the general will or majority. Kaya nga yung kasabihan ng nagsimula nga sa hayop na umahon mula sa kalaliman, ang kasabihan na kung ano yung sinasabi ng majority, kung ano yung boses ng karamihan, yun daw ang boses ng Diyos. Vox populi, vox Dei, wrong. Kung Biblia ang pag-uusapan, hindi ho totoo yan. Yung boses ng tao, pag binasa nyo sa Biblia, yung boses ng karamihan, yan po yung nagdadala sa kapahamakan sa mga taong gustong sumunod sa Diyos. Maging si Kristo. Pinatay ho siya dahil yun ang boses na gusto ng karamihan. Yung panahon ng Israel walang hari, ang boses ng karamihan magkaroon ng hari, ay yan po yung simula ng pagbagsak ng bayang Israel. Yung boses ng karamihan, hindi ang boses ng Diyos. Madalas at nakikita na sa Biblia, na pagdating sa boses ng Diyos, nasa minority ho talaga. Bakit? Sabi sa Matthew chapter 7 verse 13, makipot ang daan, makipot ang landas, kakaunti ang nakakasumpong noyon. Pero yung landas na yon, ang dulo, buhay na walang hanggan. Samantala sa isang maluwag na daan, maraming nakakita nun. Pero ang dulo nun, kapahamakan. Kita niyo? Na sino ang nasa majority? Mapapahamak. Bakit? Kasi mas madaling piliin para sa mga tao yung maluwag na daan. Mas madaling piliin yung mga popular at sikat na paniniwala ng tao. Mas madaling piliin yun. At diyan napapahamak ang marami. Kita niyo? Kaya ito ho. Kaya ito yung pinag-aralan natin na may kinalaman ho dito sa social contract. Sa akin pagtatapos, may pakilagay doon sa, wag mo nang i-flash, doon sa may picture ni Voltaire at ni Jean-Jacques Rousseau. Itong si Jean-Jacques Rousseau, again, siya po yung higit na tinanggap na theory regarding sa social contract. No? Eto. Okay, yan. Pansinin nyo, sabi ni Voltaire, to hold a pen is to be at war. Panulat lang yung ginamit nila Pero kabilang na rin sila sa digmaan. Totoo ito dahil yung mga philosophy ng mga sumusulat ng mga philosopher nagdadala sa isipan ng maraming tao na madaling napapaniwala sa mga bagay ng sanglibutan. Sabi naman ni Jean-Jacques Rousseau regarding the social contract, man is born free and everywhere he is in chains. One man thinks himself the master of others but remains more of a slave than they are. Sa social contract theory may mga taong nag-iisip na malaya tayo. Pero kahit saan man siya pumunta, siya pala'y nakatanikala, nakakadena. Pero ang isipan niya, malaya siya. May tao ka na nag-iisip na siya yung Panginoon ng iba. Pero nananatili na siya'y alipin ng lahat. Napansin niyo yung irony? Dahil ito po sa philosophy na ito ng social contract, iniisip po ng mga tao, gawin natin kasi yan ang gusto ng karamihan para maging malaya at masaya tayong lahat. Kaya nga, for all. Turok para sa lahat. Para maging masaya tayo at masunurin tayo. Yan ang isipan nila because we are born free. Pero ang totoo, kayo po'y mga nakakadena. Dahil napapaikot ho kayo ng mga taong kumukontrol ngayon ng sanglibutan. Yan ho ang tunay na nangyayari ho
sa majority. Napapaikot at nabibilog yung ating mga isipan. Kompleto ho ng mga elements to control the world. Ang sanglibutan para makontrol, kontrolin mo ang media, kontrolin mo ang medisina, kontrolin mo ang academics, kontrolin mo ang economics, kontrolin mo ang politics, kontrolin mo ang international organization. At yung lahat na binabanggit ko, kontrolado ho yan. At nasa Bible ho, pagdating sa medisina, yung binabanggit na madalas na tinatapik natin pharmakia in Revelation 18:23 na dumadaya sa buong sanglibutan. Kontrolado ho nila yan. Kaya yung sinasabi ni Ginang White sa Great Controversy, they're shaping the policy of nations. Nababago ho nila o nauhubog ang pulisiya ng mga bansa para maiugnay sa gusto nila na magkaroon tayo ng isahang tindig, yung higit na nakakarami, and that is the social contract jury. Focus ho kayo sa social contract na pinag-uusapan natin. No? Huwag ko kayong tumingin lang doon sa usaping vaccinated, unvaccinated. Huwag ho lang doon. Ang pinag-uusapan natin dito, kabuuan. Huwag ko kayong magtalo lang naman sa nagpabakuna at hindi bakunado. Huwag ho doon ang pag-uusap. Ang pag-uusap, hindi issue rito para sa akin. Ang vaccinated at unvaccinated. Ang issue dito, meron ng kumukontrol at nagpapaikot sa mundo para makontrol ang mundo. Doon kayo tumingin, mga kapatid. Doon kayo tumingin. Kasi yun, nakikita ko rito, paano doon kayo nagtatalo sa vaccinated and unvaccinated? Ang issue rito, yung mga taong kumukontrol ng mundo. Dahil ito po ang sinasabi ng Revelation chapter 13. Para makita mo yung punong kahoy at malaman mo kung ano yan, huwag mong ilapit yung mukha mo dyan. Hindi mo malalaman kung anong klaseng punong kahoy yan. Unless na lumayo ka, puno pala yun ng mangga. Ganun din sa pag-aaral na ito. Huwag ninyong tingnan lang yung vaccinated and unvaccinated. Tingnan nyo yung pagkokontrol ng mundo. No? Para maintindihan natin na may dalawang puwersa na naglalaban sa mundo. Ang espiritu ng dragon na si Satanas at ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa ngayon, kumbaga, ang isipan ng marami, malaya tayo kung sundin natin. Ito namang mga nasa minority na ito. Huwag na kayo lumabas ng bahay ninyo, makakahawa kayo sa lahat. Pero yung record, ang pinapakita ng record, iba eh. Ang pinapakita ng record ay iba. Kaya nga ito yung sinasabi dito sa social contract. Ang iniisip ng tao, siya'y malaya. Pero ang katotohanan, siya'y nakatanikala. Ang iniisip ng tao, siya'y mas magaling at mas makapangyarihan kaysa sa iba. Pero ang totoo, siya'y alipin ng lahat. Napansin yung irony? Kaya kayo, kung sino man sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, nag-iisip na mas magaling kayo, mas marunong kayo kaysa sino man dito. Alipin kayo ng lahat. Dahil hindi nyo alam, napapaikot na kayo. Mas maganda magkaroon tayo ng espiritu ng ating Panginoon. Gawin na lang natin yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung sinasabi natin for information, hindi para humatol ng sino man sa ating kapwa. It is the principle na atin pong nakikita na nagaganap sa sanglibutan. Pansamantala mangingibabaw yung dilim. Pansamantala lang yan. Pansamantala, makukontrol nila at mapipersecute, mauusig, maipapakulong, yung sino mang gusto nilang ipakulong. Pero ang Panginoon ang gaganti. Kaya nga binibigyan natin ng babala etong mga nagsasabing masters sa lahat. Etong mga leader ng sanglibutan. Babala ito sa inyo. Ang Diyos po ang hahatol sa inyo. Kung anong ginawa ninyo sa inyong kapwa, yan din ang gagawin sa inyo ng Panginoon. Yun ang dapat nating maintindihan. Huwag tayong tumayo doon sa sinasabi na prinsipyo ng social contract. Nasisikilin mo yung liberty of conscience. Dahil ang Diyos binigay niya yan sa tao. Huwag nating saklawan. Pero siyempre, mangyayari yung sinasabi ng prophecy. At siyempre, tayo magsasabi ng information. Hindi tayo tatahimik dito. So yun po, yung ating paksa sa hapon pong ito. At harinawa, nakinabang po kayo ng paksa ito na regarding sa social contract jury. Huwag kayo magtaka bakit ganito ang nangyayari. Bakit itong nagaganap sa buong mundo. Huwag kayo magtaka. Nasa Bible prophecy. Mula sa 1260 years ng Little Horn Power, patungo doon sa hayop na umahon mula sa kalaliman na doon nagsimula, the Age of Enlightenment and the Social Contract Jury, patungo sa powerful nation in these last days, the United States of America. Patungo doon sa mga apostate Protestantism
na i-impluensyahan nila ang gobyerno to make a law. At alam natin kung anong law ang ipupwersang ito because of these two global disasters, namely pandemic and the climate change. Ang law na ito ay patungkol sa universal rest, none other than the Sunday law enforcement. According to the Bible, that is the mark of the beast. So yan po ang ating paksa Rinaway. Nakinabang ang lahat ng ating mga kaibigan. Kung mayroon po kayong katanungan, i-forward lamang po ninyo sa inbox ng Reasons of Faith Facebook page. At ganun din, sasagutin natin yan every Sunday. Basta nakapila po yung tanong. Wala ho tayong tanong na hindi sinasagot ho rito. Kaya lang nakapila ho talaga. At ako'y nagpapasalamat. Marami po kayong tinatanong. Bukas, sasagutin po natin yan. Bago tayo magtapos, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong gabay sa programa. Harinawa, nakinabang ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa paksa. Namin pong tinalakay, na maintindihan nila yung sitwasyon ng mundo, na patungo na ito sa pagwawakas dahil ang mga tanda na sinasabi ninyo, Panginoon, sa inyong salita ay nagaganap na sa amin pong kapanahunan. Tulungan lamang kami at bigyan ng lakas ng loob na tumayo sa katotohanan, sa prinsipyo ng inyong salita lamang at hindi kami kayang takutin ng sinumang tao na merong espiritu ng kaaway. Tulungan ang bawat isa na manatiling tapat hanggang sa wakas, hanggang sa panahon na mahayag ang katuwiran ng inyong bugtong na anak. Mahayag ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang ikalawang pagdating. Salamat, Ama, sa pag-asang ito. Pagpalain ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sa bumubuo po ng programang Reasons of Faith, ang aking pong mga naging technical, ang aking sambahayan, ang aking may bahay, Maiden Sarmiento, ang aking anak, Princess Aliyah Sarmiento. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.